you for having us here also. Alam nyo, ang responsibility namin ng mga nagkakasal ay magturo ng tama sa bawat nagbubuo ng pamilya. Kasi pag hindi namin na ituro yung tama, hindi sila makakagawa ng tamang desisyon. At sa bawat tamang desisyon natin, ay nagkakaroon tayo ng tamang klase ng buhay. Di ba? Tama? Nagkakaroon ka ng guide how to decide sa bawat challenges ng ating buhay, pamilya. So, malalim po yung obligasyon namin niya. At napakahalaga na naintindihan namin yung kahulugan ng marriage at ng pamilya. Kaya pag tinanong ko kayo, sino ba ang nag-create ng marriage? Kasi doon nagsimula ang lahat sa marriage. Pero alam niyo ba na meron pang pinagmulan ng marriage? Saan nagsimula? Sa lalaki. Tapos sa babae. Tapos sa marriage. Tapos pamilya. Ang sabi ng gobyerno, ang pundasyon daw ng bayan ay yung pamilya. Kaya pag maraming problemang sinusolve yung gobyerno, aatras tayo pabalik. Saan man nanggagaling ang problema ng gobyerno? Kagaya ng social ills, yung poverty, yung teenage pregnancy, yung kahirapan, etc. Social ills ang tawag yan. Sa pag-aralan ng mga behavioral scientists, lahat yan ay galing sa pamilya. So pag bumalik tayo pa atras, ano pa nangyari sa pamilya? Bakit nagkakaroon ng social ills? Ay, may problema yung mag-asawa. Nandun sa marriage, yung dalawang mag-asawa na problema. By the way, hindi lang ito para sa couple, para sa inyo lahat ito, ha? Kaya makinig kayo mabuti, ha? Wala magse-cellphone dyan. Ha? Okay? So ito sa marriage, merong male and female na involved. Diba? Doon pa lang sa kanila pala may problema na. Kaya lumalabas sa pamilya yung problema. So atras pa tayo, bakit ba nagkakaproblema yung mag-asawa? Kasi merong male na nag-asawa na hindi handa. At nananahimik lang yung babae. Diba? Nananahimik ka lang, Shiner. Inalok ka ng marriage. Hindi nyo naman natural na mag-alok ng marriage sa lalaki, di ba? Hindi nyo naman nature yan eh. Na mag-alok ng kasal sa lalaki, hindi. Hindi ibig sabihin na sa Pilipinas, hindi ganun. Hindi. Binabago lang ng Western yan. Binabaliktad na yung sitwasyon. So malinaw ang ginawa ng Diyos. Inumpisahan niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng male. Kaya ano man ang kahinatnan ng pamilya, yan ay nakasalalay po sa male. Kung anong gawin ng lalaki. Kaya nga meron kayong feeling, di ba, ladies, mga wives, to expect the man to take the lead. Di ba? You're expecting your husband to take the lead. Eh pag hindi nag-lead ang husband, the woman is capable of leading also. Magte-take over yan si Shine pag hindi ka nag-take the lead. Because they are also capable of leading a country, leading an organization, to be a leader also. Ready sila. Pero it only happens for a time. Habang hindi ka pa nagiging ready to take the lead. Pag nagtagal, hindi ka pa rin nagre-ready, may stress na yan. May stress na yung mga kababaihan. Kasi deep in their hearts, it is the man who should lead the home. O, pag nagpakasal ka, magiging posisyon mo, husband. Ano ba meaning ng husband? The more you know about the position, the more you can do the job well. Husband is from the word house bond. The one who binds the house together. Ikaw yung magtatagpi-tagpi ng lahat ng miyembro ng pamilya at lahat ng pangangailangan doon inside para siguradong hindi magkawatak-watak. Diba? Hindi lalabas yung asawa mo para maghingi ng payo sa ibang tao, kundi sa iyo din. Kasi teacher daw ang husband, sabi din ni Apostle Paul. Kaya pag teacher ang husband, required sa lalaki na maging knowledgeable about sa mundo, about sa buhay. Kasi madidepress sila pagka hindi ka marunong manindigan.
Lalo na pag sinabi mo sa asawa mo, teka muna, tatanungin ko muna si mami. Problema yun. Di ba no, Shiner? No? May husband na hindi marunong manindigan, na kailangan tanungin pa yung mami. Ine-expect ng bawat babae na manindigan ang lalaki sa kanyang mga desisyon. Kaya nga ang utos humiwalay sa magulang. Alam niyo ba kung ano yung hinihiwalay natin sa magulang pag nag-asawa tayo? Tatlong bahagi ng katawan natin. Physical, spiritual, at yung psychological. Yung tatlong bahagi na yan. At hindi yan suggestion na humiwalay ka sa parents mo. Kailangan mo talagang bumuko because you are building your own kingdom. Diba? Itong kaibahan pagka utos ng Diyos tsaka utos ng tao. Ang kaibahan sa utos ng Diyos, wala kang choice. Hindi ka pwede makapag-negotiate. Dahil yung karapatan mo para makapag-negotiate ay galing sa ideas ng mga Greek people, ng mga Greek thinkers. Wala kang makikita sa Bible na nakipagtalo yung tao sa Diyos at pinlist ng Diyos yung tao. Walang ganon. Obligasyon nating i-please siya. At paano natin siya i-please? By following all His commands. Pag nabasa mo, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Hindi yun suggestion. Lagi natin nababasa yun o naririnig sa radyo, di ba? Huwag maging harsh sa babae. Tinuklas ng science, ang babae pala ay created to be emotional. Kaya pala bawal maging harsh sa kanila. Dahil kahit maliit na bagay, kahit nasabihin mong totoo, magre-reklamo sila. Lalo na pag yan ay nagluto, ang reaksyon mo kaagad maalat. Very direct, di ba? Harsh sa kanila yun. Di ba, no, ma? Harsh yun sa inyo, di ba? Kaya ang problema, hindi marunong makapag-communicate ng maayos yung husband because hindi niya alam yung nature ng kanyang asawang babae. Kaya pag pinag-aralan niyo yung asawa niyo, mas less ang stress sa inyong pagsasama. Kasi yung pag-aaral sa sarili natin, ginagawa natin yan nung tayo ay single pa. Kinikilala natin mabuti ang sarili natin. Minamahal natin mabuti ang sarili natin. Ginagawa natin valuable ang ating sarili. Habang tayo ay single. Pero the moment na pumasok ka na sa marriage, that means tapos ka na. Kilalanin ang sarili mo. Wala ka ng unfinished business. Kasi ang tututukan mo na yung asawa mo. The same with the ladies. Okay? Huwag kang mag-aasawa na meron kang unfinished business. Hindi pa tapos yung goals mo. Pag nag-asawa ka, hindi pa tapos yung goal mo, ang obligasyon mo, ikapit ang goal mo sa goal ng husband. Nagkakaproblema ang marriage pag walang goal yung husband. Hindi alam ng wife kung saan pupunta ang marriage. Doon nagkakaroon ng stress. Kaya gusto niyo ng stress-free na marriage? Gusto niyo yun, stress-free? O buti naman maraming umuoo dito. Kasi ang dami nang di naniniwala sa stress-free marriage. Alam niyo kung bakit nagiging stress ang marriage, stressful? Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi niyo pinaniwalaan, walang marriage na stress-free, father. Pag sinagot niyo ako ng ganon, hindi talaga mangyayari sa inyo yun. No? Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Tandaan niyo yun. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. So, walang stressful ang buhay ng dalawa kasi ayaw mo maniwala eh. Ang nagiging guiding principle mo, yung marriage ng kaibigan mo, marriage ng kumare mo, marriage ng kumpare mo, stressful sila eh. Eh di ka naman maniniwala na may stress-free marriage. Parang perfect marriage din yan eh. O, sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Wala nagtataas. Problema yan. Ay, meron isa. O, gusto niyo malaman ibig sabihin ng perfect marriage? Perfect means alignment. By the time na nauso yung salitang yan, during the age of enlightenment, sinusukat ng mga scientists, karpentero, yung mga design nila. Doon unang ginamit yan, yung salitang perfect. Pag tumama na sa sukat ng design ng produkto, doon na nasasabihin perfect. So it means alignment to the design of the product. Anong product? Marriage. Produkto yan ng Diyos eh. Hindi naman natin produkto yan eh.
So paano dinesign ng Diyos ang marriage? Nandun kung sa binasa natin kanina, sa Genesis. Ganon siya dinesign ng Diyos. Anong sabi? Pinatulog si Adan at hinugot ang babae sa kanyang tadya. Malalim na tulog. No? Hindi pinakita ng Diyos kung paano gumawa ng babae. Dahil baka gumawa daw tayo ng gumawa ng maraming babae. Kaya pinatulog talaga si Adan. Si Adan galing sa lupa. Ito, masasagot yung tanong sa isip ninyo, ha? Yung matagal ng tanong, yung bakit pag pera nyo lang. Pag pera nila, ng mga husbands, pera nyo rin. Masasagot yung tanong na yan, ha? Galing sa lupa si Adan. Ang babae, galing saan? Tadyang. Katawan ng lalaki, di ba? Hinugot sa tadyang. Pwede naman sa lupa din kunin yung babae, ba't hindi ginawa ng Diyos? Pag-isipan nyo, dahil daw, ang babae yan, ang dinesisyonan mong mapangasawa, na bahagi ng iyong laman at buto ay baby mo. Tayo yung naunang nanganak. Baby natin sila. Baby mo yan. That's why, parang baby yan kung mag-inarte. Oo. Hindi nyo napansin? Minsan parang hindi mo maintindihan ang gulo-gulo kausap. Yung pala, attention lang ang kailangan sa'yo. Ganun ang baby. Di ba? How do we treat a baby? Hindi natin sinasaktan, hindi natin pinapaiyak, hindi natin ginugutom. Oh, that's how you feel? Tama? Kaya pag minsan magulo kausap, naghahanap lang ng pansin niya. Kapag galit, mas binigyan mo ng pera, hindi pera kailangan mo. Tatanggapin lang, kukunin yung pera mo. Pero hindi pa sapat. Attention mo yung kailangan. That is your baby. Kaya may feeling sila, pag pera nila, pera lang nila. Hindi pa pakita sa iyo yung bank account niya. Oo, ang pera mo, sa kanila din. Because they are your baby, they expect you to provide for everything that they need. Diba? Oh, ngayon, malakas-lakas pa yan, nakakapagtrabaho pa yan. Bonus yan sa mga husband kapag nakakapag-produce pa yung wife nyo. Pag dumating yung time, ayaw na niya magtrabaho. Gano'n ka ka-ready, husband? Talagang 100% ikaw na mag-provide. Because deep in their hearts, they want to stay home. Ayaw nila na nai-stress. Di ba na, ma'am? Hindi design yung katawan nila to handle stress. Scientifically proven. Mas matibay yung buto ng lalaki kaysa sa babae. Mas makapal yung laman, muscles ng lalaki kaysa sa babae. Ganun din design ng Diyos. Ano, sir? And you don't bring equality to your home. Do not Hindi bring po. equality to your home. It is only for the corporate world. Okay? Huwag mo Di ba po alam kung dito sa husband kakain? mo na leader ka din sa bahay. Isa lang ang leader. Pag dalawa ang leader, Akala ko hindi tayo dito magka-clash kayo kakain palagi. kasi sabi mo, Kaya dire-ready mo nilinaw na yung ng Diyos yan. sasakyan. Genesis chapter 3 verse 17. Sabi ng Diyos sa babae, He will rule over you. Para Sige, malinaw sir. ang usapan. Tatanong mo na mamaya. May pika-pika pa dito eh. Babalik ka pa. Kaya pag inisip mong leader ka din, lagi kayong may argumento. Sige ba? Hanggat walang bumibigay. Lagi kayong stressful sa araw-araw. Sa babae, anong sabi ng Diyos? Wives, respect and submit yourselves to your husband. Ang respeto ay napakalawak. Bigay kayo isang example. Subukan nyo sagot-sagutin yung husband nyo. Tignan natin kung matutuwa yan. Subukan nyo sabihin sa husband nyo, mas malaki sahod ko sa'yo. Tignan natin kung matutuwa yan. Subukan nyo mag-shopping nang hindi alam ng husband nyo. Tignan nyo kung matutuwa yan. Ha? You don't do that. You don't disrespect your husband. Dahil scientifically proven, tinuklas ng science, bakit pa kailangan ng respeto ng husband? Ayun pala, naiinsulto sila. Kasi yun ang design ng marriage, yun ang design ng lalaki ayon sa Biblia. Kaya sinabi, napakalinaw, respect your husbands. Hindi yung suggestion. Hindi rin po yung recommendation. Ha? Batas po yan ng Diyos, hindi ka entitled sa iyong opinion. Submit. Saan ka magsasubmit? Hindi ka labandera, hindi ka taga-timpla ng kape. Hindi ka atchay.
i-maximize niyo husbands ang inyong mga wives. They are smart. Dahil nakakapit sa kanilang pangalan, yung titulong Ezer. Ano yung Ezer? It's God's name na binigay niya sa mga kababaihan. Ang ibig sabihin ay, God in the flesh ang inyong asawa. Takbuhan sa oras na pangangailangan. Yan yung pangalan ng Diyos na tumatakbo yung mga tao sa Kanya. Ezer. Na kinapit niya sa mga kababaihan. Kaya pag meron kang problema, kahit na anong talino mo, kukonsultahin mo yan. May mga alam sila na hindi natin alam. Okay? Ganyan, mahal ng Diyos ang male and female. Pero inayos niya pag nag-asawa. Pag single ka, sige, paglaban mo lahat ng karapatan mo. Kapag may asawa ka na, merong husband na nakukonsultahin ka. At ganun din husband. Meron ka ng wife na kailangan konsultahin. Dahil yung pagsasama niyo yung dalawa ay nagbe-benepisyo ang buong family. Pag hindi kayo nagtuturingan magkalaban or kontrabida, nagbe-benefit ang marriage. Yumayaman, pinag-aralan na yan sa Amerika. At humahaba ang buhay na mag-asawa, nagtutulungan mag-isang desisyon kesa sa mga single. Maraming benefits ang marriage. I-google niyo, ang dami. Kaya pag meron kayo hindi na-enjoy doon, may problema sa marriage ko. Okay po? Wala na tayong excuse. Lahat po pinag-aralan na. Ang dami na nauna nag-asawa. Kaya nagka-interest sa science, bakit hindi nagkakasundo ang male and female? Oh, may scientific findings na. Pag-aralan na lang natin. Tapos i-match natin sa sinasabi ng Diyos about sa design niya sa marriage. And by the way po, mamaya pong during offering time, makikiusap lang po kami sa inyo. Meron po kaming foundation na tinuturuan po namin yung mga kabataan kung paano maging self-reliant at lumaking umasenso rin ang buhay. Ini-unti-unti po namin ang bawat pamilyang Pilipino. So nagtayo po kami ng foundation. Sana po makatulong po ang inyong mga ibibigay sa aming mga basket para maturuan po namin sila na sila po ay may special skills na binigay ng Diyos at kailangan na tuklasin niya. So, Bart and Shaiden, be ready to be one. At ang pinaka-challenge sa bawat mag-asawa ay 25 years. Huwag mo ipagmalaki daw yung 10 years, 15, 80 years. 25 years. Mark Twain, you will only understand marriage kapag umabot kayo ng quarter of a century. Mark Twain, American philosopher. Albert Einstein, marriage is a risk. And it's an enjoyable risk. Kapag risk, di ba, pwedeng umiksi o humaba ang buhay natin. Risky eh. O pwedeng umiksi ang buhay mo dahil sa asawa mo. Stressful. Gigisingin yung mga sakit mong natutulog na binana mo for generations backwards. Kaya hindi kayo dapat nag-i-stress sa isa't isa. Okay? Dahil talaga mauuna yung isa sa inyo sa konsolisyon. So be one in all your decisions. Purify your bodies together as one body, because one body only requires one spirit. Hindi pwede dalawang spirit sa isang katawan. Talaga, lalayas at lalayas yung isa. One spirit to it. Yeah. Okay? So congratulations. We look forward to seeing you again after 25 years. We're still good. We will now proceed to the marriage rites.